Umakyat na sa mahigit 100 ang Chinese militia vessels na na-monitor sa West Philippine Sea kung kailan pa naman ginaganap ang balikatan exercises. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pasimula ng balikatan exercise kahapon, na-monitor daw ng Philippine Navy na umaabot sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Mahigit doble ang bilang kumpara sa bilang na 50 noon lang nakaraang linggo. At malayo rin daw sa average na bilang nito sa nagdaang mga buwan. We have been monitoring their presence for the past 2 months since I became this PN spokesman for West Philippine Sea. And like what I said, is a fairly constant number. From a low of 33 to a high of 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. Iba pa sa mga militia vessels ang 11 barko ng China Coast Guard at 3 barko ng People's Liberation Army Navy. Sa nagdaang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, magkatulong ang mga militia vessel at China Coast Guard sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo ng Ayungin Shoal. Bagamat hindi raw naaalarma, ayaw ng isipin ng Philippine Navy na ang pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise, kung saan isa sa inaabangan ang group sail o sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Bago nagsimula ang balikatan, may ilang maritime vessels pangaraw na namataan malapit sa mainland Palawan. Westcom and Naval Forces West Coast were monitoring them, and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Samantala, binatikos ang isang Chinese newspaper ang planong pagpapalubog ng barko bilang bahagi ng pagsasanay sa balikatan exercise sa Maylawag, Ilocos Norte. Ito ang hindi na aktibong barko ng Philippine Navy na BRT Lake Caliraya. Ang aligasyon ng pahayagan, ang barko daw ay Chinese-made. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental. If ever it is. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Personal na humarap at nagpaabot ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinaka-apektado ng El Nino sa Occidental Mindoro. Bukod sa pagtugon sa lumalaking pinsala sa agrikultura, pinatututukan din ng Pangulo ang problema sa kuryente roon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang bagong mukha ng kalamidad na tumatambad sa maraming lalawigan sa bansa ngayon. Hindi mga pagbaha o pagguho, kundi mga bitak-bitak na lupa. Ganyan ang problema ngayon ng Occidental Mindoro, na 1 buwan nang nasa ilalim ng state of calamity. Bakas ang tama ng El Nino sa Barangay Central, San Jose, Occidental Mindoro na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maliit na bahagi lamang ito nang umaabot na sa 10,000 hektaryang napinsala. Sa pagtaya ng pamahalaan panlalawigan, umaabot na sa 900 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura na pangunahin pa ng mga ikinabubuhay ng marami sa kanila. Occidental Mindoro is one of the top producers of onion and palay, resulting to the damage of almost 300 million pesos in onions alone. For palay, the damage due to drought is estimated to more than 5%. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. May dala namang tulong ang Pangulo, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, cash assistance mula sa DSWD, DOLE at TESDA. Ang Department of Agriculture nagdala rin ng mga pump at makina para sa irigasyon at mga traktora. Meron din mga bangka para sa mga mangisda at mga freezer para imbaka ng mga huli nila. Sa ngayon, umabot na raw sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang pondong inilabas sila para sa pagtugon sa epekto ng El Nino. We need to conduct further assessment of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Nino. We're hoping that by mid to end of May, may umulan. We are now crafting a rehabilitation and recovery plan to be financed under the Quick Response Fund.
Bukod sa matinding El Nino, mataas na presyo ng kuryente rin ang iniinda ng mas nakararaming taga-Occidental Mindoro. Pumapalo kasi sa mahigit 20 pesos per kilowatt-hour ang singil, doble sa halos 11 pesos per kilowatt-hour na singil sa Meralco. Agarang solusyon ng Pangulo riyan, solar energy. Ang Department of Agriculture sisimulan na rin daw ang paggamit ng solar energy para sa cold storage facility sa irigasyon sa lalawigan sa susunod na taon. Pero nais din ng Pangulo na i-connect ang Mindoro provinces sa grid. Ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro para yung mga ibang lugar naman na sobra ang kanilang, meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Puntahan naman natin ang sunog sa Parola Compound sa Maynila, sa parehong barangay kung saan din nagkasunog noong isang linggo. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Mariz Umaly. Mariz. Emil, isang linggo lang matapos magkasunog din dito ay hindi bababa sa 30 bahay ang tinupok ng panibago na namang sunog dito pa rin sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila na umabot hanggang ikatlong alarma kaninang tanghali. Tanghaling tapat ng baluti ng makapal na usok ang mga bahay sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound sa Binondo. Mabilis kumalat ang sunog na gumapang pa sa mga wiring. Agad nagpuulasan ng mga residente, bitbit ang kanilang kaanak na may kapansanan at mga paslit. Ang ilan may naisalba pang gamit, habang ang iba sinagip ang alagang hayop. Pero may mga residente ring walang nadalang kahit ano. Natutulog po kami nung nausok. Malakas na po yung usok nung nagsilabasan kami. Kinabahan na kahit anong habol ko, wala na talaga kasi sabi ng anak ko, wala na tayong bahay. Wala na tayong uuwian, sabi niya. Ikalawang sunog na ito sa barangay kasunod na sumiklab nung isang linggo. Kaya si JR na nasunugan na noon, natakot para sa kanyang tricycle na nakaparada sa tabi ng sunog kanina. Baka masunog po yung kabuhayan ko, ma'am. Kaya po, linigtas ko po yung 3 tricycles. Yung paa ko po, napaltusan, 6, 3. Kahit masakit, tinis ko po para makatulong ako sa hose ng mga bombero para makapula yung sunog. Aabot sa 100 truck ng bombero ang rumisponde sa sunog na umakyat sa ikatlong alarma. Mostly light materials, pero naagapan po siyang di agad lumakid. 1:32 ng hapon na ideklarang fire out ang sunog dito sa Parola Compound, Binondo. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagsuyod sa lugar ang mga bombero para masigurong wala nang sisiklab muli sa nasunog na bahagi ng mga bahay rito. Sa paunang investigasyon, 4 ang nasugatan pero walang naiulat na nasawi sa sunog. 60 pamilya ang apektado. Aabot naman sa 30 bahay ang natupok ng apoy at aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang arson investigator sa pinagmulan ng sunog at sanhi nito. Emil, bagamat marami yung mga nasunugan, ilan lamang yung nag-evacuate, no? At karamihan sa mga nasunugang ito ay dito na rin daw magpapalipas ng gabi sa kanilang mga natupok na tahanan. Nakikiusap sila ng donasyon, ng tulong, partikular yung mga materyales sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasunog na bahay, gaya ng mga kahoy at yero. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Mariz Umaly, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umaly. Isa pang pangmalakas ang Hollywood chikahan ang hatid natin tonight. Sunod kasing nakapanayam ng GMA Integrated News sina The Fall Guy star, Hannah Waddingham at Winston Duke na di lang hanga sa ganda ng bansa, kundi pati na rin sa galing ng mga Pinoy sa biritan. Yan ang ituchika ni Lin Ching. Hi. Hi. Have you been to? I was just in the Philippines last year. Yan ang unang sinabi sa akin ng aktor na si Winston Duke nang makausap ko siya para sa pelikulang The Fall Guy sa Los Angeles, California. So I spent some time in Manila, in Boracay, in Siargao as well. Yeah, so it was great. It was great. I learned all about the Kili power. Yeah. Oh, hello there. Kili power.
Tungkol sa isang stuntman ang pelikula na ginagampanan ng bida nitong si Ryan Gosling. Ayon kay Winston, bago pa man magkakilala, tagahanga na siya ni Ryan. I mean, there was an obvious bromance in this movie, and the romance was there way before we even met. So I've been a very big fan of Ryan for years. When I got the chance to work with him, I jumped at the opportunity. And then on the first day we met, it was just, kismet. So we started playing around. We started developing a lot of those like shorthand things, the handshakes, and just to develop the relationship that you saw on screen. So it was a lot of playful banter. Ryan and I had more kismet. I mean, they had a bit of kismet, but we had more kismet. I like. Si Hannah Waddingham, isang multi-awarded actress bukod sa isang True Blue Broadway at West End star. Kaya sa usapang kantahan may kasamang asaran. There's a great karaoke scene in the film, so I want to know, first of all, what are your go-to karaoke songs? I avoid it like the plague. No, wait, with your beautiful voice, I would think that you'd be karaoke. No, but everywhere. when you are a professional singer, you feel like a bit of a ham. Ham, the Philippines. Yes, so 220 million people heard you say ham. Filipinos, Hannah, they love beautiful voices, so we appreciate. They're the best singers on the planet. I would rather. They're the kings and queens of They are. karaoke. Anila, walang karaoke bonding, pero merong... Hannah and I had tequila nights. We had fun times. Oh, now I'm looking around for tequila. Anybody? At tulad ng mga anak ng lead star na si Emily Blunt, ang anak ni Hannah, si Ryan Gosling na rin, ang bukang bibig. Please can I meet Ryan Gosling is just the only thing that's come out of her face recently, if I'm honest. May sneak previews ang The Fall Guys sa April 26 at 27 at palabas na ito nationwide sa May 1. Lynn Ching updated sa Showbiz Happenings. Patay ang 10 sakay ng 2 Navy helicopter na nagkatamaan habang nasa ere sa Malaysia. Nagkatamaan ang rotor ng mga ito habang nasa ere kaya bumagsak sa lupa. Nangyari yan sa gitna ng pagsasanay ng nasa 7 helicopter para sa isang naval parade sa Sabado. Walang nakaligtas sa lahat ng sakay ng 2 helicopter na dinala sa Lumut Naval Base Military Hospital para sa kanilang pagkakakilanlan. Patuloy ang investigasyon sa posibleng sanhi ng aksidente. Bawal na sa mga pulis ang mga may tatong kita kapag naka-uniforme. At bawal na rin silang magdagdag ng tattoo. At kung papasok pa lang sa pulisya, bawal yan kahit nakatago. Ang iba pang detalye sa pagtutok ni June Veneracion. Sa ilalim ng police uniform ni JP, di niya tunay na pangalan. Nakatago ang malaking tattoo sa kanang braso. Mula nang ipagawa noong 2013, sinisiguro raw niyang hindi ito kita kapag naka-uniforme. Aminin naman natin na hindi. Sa Pilipinas kasi hindi naman talaga totally tanggap na naka-uniform personnel na may tattoo. Iba yung tingin nila Pero kailangan nang ideklara ng mga pulis kung may tattoo sila sa pamamagitan ng affidavit. Batay sa PNP Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan nitong March 19. Dapat itong ipabura kung kita ito pag naka-uniforme o kung nagpapakita ng kalaswaan, racism, extremism at iba pang illegal na aktibidad. Bawal na rin dagdagan ang mga idineklarang tattoo kahit pa matatakpan ng uniforme. Ang exempted lang ay mga aesthetic tattoo gaya ng sa kilay, labi at eyeliner. Maharap sa investigasyon ang mga hindi susunod. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Kung ikaw ay may tattoo at gusto mo pumasok sa Philippine National Police, bibigyan ka ng 3 buwan para ito ipabura. Pero hindi lang basta burado. Kailangan hindi raw mag-iwan ng marka. It's not a curtailment of their rights. Pagka ikaw po ay pumasok sa PNP, there are certain rules and traditions and policy that you have to follow. 6,000 piso ang ginastos si JP para sa kanyang tattoo. Buti na lang at hindi ito sakop ng dapat ipabura dahil 30,000 piso raw ang gastos base sa kanyang pagtatanong. Kung magkaroon po ulit ng memorandum na talagang kailangan na ipabura lahat,
kahit yung divisible, papabura ko po talaga kasi kailangan natin sumunod. Iginagalang naman ng Civil Service Commission ang paghihigpit ng PNP. So we cannot say we are not for it and neither can we say we are for it. But ang sa atin is the agencies are allowed to come up with the respective reasonable rules and regulations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinita ng MMDA ang isang illegal umanong tricycle terminal at talyer na may bahaging umaabot sa bangketa. Pati mga kliyente ng talyer tiniketan. At nakatutok si John Consulta. Nakasampa doon sa sidewalk. Hindi nakasampa doon sa sidewalk. Check nyo nga yan, ma-permit yan. Walang sinayang na sandali ang MMDA pagdating sa bahaging ito ng Makati. Agad binakuran ang umunoy illegal na terminal sa kanto ng JP Rizal at Jubel Rojas, katuwang ang LTO Makati at Makati Police. Nangatwiran pang ilang tricycle driver, pero di tinanggap ang ipinapakita nilang papel. Ito nagbibigay ng terminal permit. This is just a list of recognized areas lang. Yes, sir. So parang lumalabas waiting area to. Hindi po terminal. Isa-isang tinikitan ang mga inabutang driver. Ang mga nakapilang tricycle naman na walang driver, ikinarga sa mga truck. Sinita rin ang isang talyer. Pinagbabaklas ang bubong nitong sumakop sa bangketa at tinikitan ang mga nagpapaayos sa motorsiklo. Kahit na maglakad ang tao dyan, madidisgrasya because of the grease. Delikado, sir, no? Yes, madulas yan. Saka the fact mo, PWD wrap, bawal yan. Ang ilan naman sa mga residente nag-self-demolish na lang. Yung mga bubong po nakalagpas na ganyan dito sa bangketa, matagal na po ba ito mga to? Hindi, no, mga isang taon na siguro. Isang taon na? Oo. Kasi sabi po ng MD, bawal po talaga eh. Oo, sige, hindi naman kami mag-react dyan. Kasi kung bawal, di bawal. Ilang metro lang mula riyan ang magkakatabing junk shop naman sa Jubel Rojas. Nag-unahan ang mga tauhan ng junk shop at MMDA para mahakot ang mga nakakalat na kalakal sa bangketa na umabot na sa kalsada. Ang bangketa, uulitin ko, hindi naman po pwede maging extension of a terminal, a parking, or even extension of any house or even a business establishment because the sidewalk is beyond the commerce of men po. Hindi naman natin pinagbabawalan na magnegosyo ang ating mga kababayan, but we have to always keep in mind to put it in proper place and not to hamper any public convenience po. Kapansing-pansing lumuwag ang Jubel Rojas Street nang maalis ang mga gamit ng mga junk shop. Pero nang aming ikutan ang naunang target ng clearing operation, balik na naman ang mga tricycle sa umunoy illegal terminal. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang inaabangang crossover sa Afternoon Prime at GMA Prime, nag-collab muna sa pagpapasaya sa probinsya ang ilang bida ng Abot Kamay na Pangarap at Asawa ng Asawa Ko. Ang biyahe ng ilang kapuso at Sparkle Stars sa Norte sa report ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Napuno ng saya at malakas na hiyawan ang Pistay Dayat 2024 sa pakikisaya ng Sparkle Stars sa Kapuso Fiesta sa Pangasinan. Present dyan si Sangre Adamos, Kelvin Miranda na nagpakilig ng Pangasinense. Talagang mainit yung pagsalubong sa atin ng mga tao. Maraming salamat sa ating mga kapuso dahil patuloy ang inyong suporta. Nang harana rin sina asawa ng Asawa Ko Stars, Joem Bascon at Martin Del Rosario. First time ko dito actually. So sobrang saya ako sa pagtanggap ng ating mga kapuso. Grabe, sobrang nakakatuwa yung suporta ng mga Pangasinense. Kaya gusto namin batiin silang lahat na happy Pistay Dayat sa kanilang lahat. Sobrang nag-enjoy kami. Gayon din si Jasmine Curtis Smith. Ang pinakamapagyayabang natin dito talaga sa Pangasinan ay ang ating beach. Naki-join force din sa kanilang Abot Kamay na Pangarap cast gaya ni na Pinky Amador at Jeff Moses. Pati na si Doc Annalyn Jillian Ward na talaga namang inabangan ang sizzling performance. Thank you so much po sa lahat ng suporta, sa suporta po ninyo sa Abot Kamay na Pangarap. Pinangunahan naman ni Widows War star Carla Bellana ang pagpapasaya sa Quirinians sa opening salvo pa lang ng Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Bukod sa pagmamahal at mainit na pagtanggap, gusto raw bumalik ni Carla sa probinsya para mag-explore.
Mga waterfalls, meron pa silang trekking, spelunking, mga caves. Of course, yung wakeboarding na sanang next time masubukan. Kasama ni Carla ang real-life couple na sina Paul Salas at Mikey Quintos na may inihanda ring performance. Nakisaya rin sa celebration sina Sparkle Stars, Larkin Castor at Carlos San Juan. Dobling saya naman ang hatid ni Bubay na nagsilbing host. Para sa GMA Integrated News, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatutok 24 oras.